Magandang umaga, Binibining Rhea. Ngayon, ating tatalakayin ang Kabanata 32 na ang pamagat ay ang kalo ng Noli Me Tangere na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Ang mga nilalaman: una, talasalitaan; kalawa, tauhan; at pangatlo ay ang buod. Talasalitaan: makinarya, instrumento o kagamitan na ginagamit sa industriya o paggawa ng mga produkto. Ito yung mas nagpapadali ng ating paggawa ng mga produkto. Palo Sebo, isang tradisyonal na larong Pinoy na kadalasang ginaganap sa mga pesta. Tangkalag, kagamitang nagpapagaan kung hahatakin. Palapala, malaking kubol na pansamantala lamang. Pabitin, isang tradisyonal na larong Pinoy na madalas na isinasagawa sa mga pesta o kaarawan, lalo na sa mga batang Pilipino. Scholar, eksperto. MRP-FR, Muy Reverendo Padre Fray. MRP, Muy Rico Proprietaryo, katimbang katumbas ng lubhang mayamang may-ari. Teacher, guro. Prasko, lalagyan at wambra, carpet. Panday bato, mason. Di matingkalang, di maabot o kataas-taasan. Marilag, kaaya-aya. Iniaboy, itinaboy, itinulak. Upawin, kalbo. Sepo, parusahan. Pukpok sa palayok, isang tradisyonal na larong Pinoy kung saan ang isang palayok na may laman na candy o premyo ay isinasabit. Tinggang bumbong, isang uri ng kahon na gawa sa bumbong o kawayan. Eskribano, isang opisyal na may tungkuling mag-record o magsulat ng mga dokumento. Clerk sa wikang Ingles. Katibayan ng kasaysayan, mga dokumento na nagpapakita ng mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan. Ritual, isang hanin ng mga gawain na ginagawa bilang bahagi ng isang seremonya. Ngayon ay tumungo tayo sa mga tauhan. Taong madilaw, isang manggagawa na nagpakita ng demonstrasyon sa paggamit ng panghugos ngunit namatay sa aksidente. Don Saturnino, lolo ni Ibarra at nagturo sa taong madilaw kung paano gamitin ang makinarya. Kapitan Tiago, isa sa mga panauhing inanyayahan ni Ibarra. Padre Salvi, ang paring nagbasbas sa bahay-paaralan bago naganap ang aksidente. Maria Clara, binanggit na isa sa mga naggagandahang dilag at pansin na pansin ang kanyang kagandahan. Alkalde, isang opisyal na nais ipahuli si Don Juan matapos ang insidente ngunit pinigilan ni Ibarra. Elias, ang nagbigay ng babala kay Ibarra. Siya ay palihim na nagmamasid sa taong dilaw at sa mga pangyayari sa seremonya. Nol Juan, ang tagapamahala ng konstruksyon ng bahay-paaralan na hinangaan ng taong dilaw dahil sa kanyang kaalaman sa panghugos. Ang guro, nag-organisa ng iba't ibang palaro para sa okasyon. Ngayon naman ay ang buod ng Kabanata 32. Nagkaroon ng demonstrasyon ng isang taong dilaw kay Nol Juan tungkol sa paggamit ng panghugos, isang kagamitan para sa pagpapasinaya ng bahay-paaralan na ipinapatayo ni Ibarra. Ang panghugos ay may 8 metro ang taas, may 4 na haligi na nakabaon sa ilalim ng lupa, at may malalaking lubid na tila napakatibay. Ipinagmamalaki ng taong dilaw na natutunan niya ang gantong paaralan mula pa sa ninuno ni Ibarra, si Don Saturnino. Nang tumating ang araw ng pagpapasinaya, naghanda ang mga guro at mag-aaral ng pagkain para sa mga panauhin, at may banda ng musiko na tumugtog. Sinimula ni Padre Salvi ang pagbabasbas sa bahay-paaralan at ang mga mahahalagang kasulatan, relikya at iba pang bagay ay inilagay sa isang kahang bakal na ipinasok sa isang bumbong na yari sa tingga. Ang taong dilaw ay may hawak ng lubid na nagkokontrol sa bato na ibabaon sa hukay. Habang bumababa si Ibarra upang makiisa sa seremonya, biglang humulagpos ang lubid mula sa kalo, na nagdulot ng pagkagiba ng balangkas ng panghugos. Sa kabila ng insidente, si Ibarra ay nakatayo pa rin sa gitna ng nasirang kalo at ng malaking bato. Ngunit ang taong dilaw ay namatay. Bagamat
Nais ng alkalde na ipahuli si Nol Juan, pinigilan siya ni Ibarra at sinabi na siya na ang bahala sa lahat. Sa kagabanatang ito ay nagkaroon ng seremonya para sa pagbasbas ng bagong gawang paaralan ni Ibarra at ang pagdemonstrasyon ng taong dilaw kung paano gawin ang panghugos. Habang bumababa si Ibarra upang makiisa sa seremonya, biglang naputol ang lubid mula sa kalo at nagdulot ito ng pagkaputol ng panghugos. At sa insidente iyon ay namatay ang taong dilaw, ngunit si Ibarra ay nakatayo pa rin sa gitna ng nasirang kalo at ng malaking bato. Nais ng alkalde na ipadakip si Nol Juan, ngunit pinigilan siya ni Ibarra at sinabing siya na ang bahala at aasikaso ng lahat. Mga katanungan: ano ang mga paniniwala, kultura, kaugalian na masasalamin sa totoong buhay? Ang pagbasbas ang bagong gawa na mga balay, mga paaralan, suliranin, panlipunan. Ang sang naguba ang ang panghugos kag wasak ang mga dingding. Pangyayari sa tunay na buhay ang pag-obra sa mga bagoong nga eskwelahan, ma'am. Tradisyon nga ang pagbasbas man ma'am sang bagong gawa na paaralan. Kag ang aral na makukuha natin ay i-make sure ta nga bakod ang aton higot. Sa pakikinig kag sorry sa na late ko pas.